pa kanta-kanta pang sinasabunan ni Caressa ang ulo nang biglang may marinig na sunod-sunod na kalabog sa bubong ng kanilang banyo. Wari binabato ito, kaya't agad siyang nagbuhos ng tubig mula sa timba at tinakpan ng tuwalya ang katawan. Sino yan? Kung gusto mo mamboso, naku, wala kang mapapala sa akin. Puro buto lang makikita mo. Binuksan niya ang pintuan ng banyo at bahagyang sumilip sa labas. Wala naman siyang nakitang tao, kaya't ipinagpatuloy niya ang paliligo. Bahala ka! Sino bang hindi makakatulog ng mahimbing? Pakialam ko sa'yo kung sino kang mamboboso ka. Madalas naliligo sa gabi si Caressa dahil sa maghapong naroon sa palengke. Ramdam niya ang lagkit ng kanyang katawan dahil sa samut-saring amoy sa lugar na yon. Dagdagan pa ng maalinsangang panahon. Madalas siyang napagsasabihan ng ina dahil baka pasmahin siya sa kanyang ginagawa. Bagamat isang beses niyang sinunod ang sinabi ng ina na hindi maligo pagdating ng bahay galing palengke, ngunit hindi siya nakakatulog sa pangangate ng katawan. Sa tuwing naliligo naman siya ay nagpapainit siya ng tubig upang maging maligamgam ang gagamitin. Nagpatuloy si Caressa sa paliligo. Maya-maya'y napahinto siya sa pagbuhos ng tubig nang maninag ang animoy nagbabagang mga mata na nakasilip sa butas ng pawid ng bubungana. Napasa po siya sa kanyang dibdib at dali-daling hinablot ang tuwalya na nakasabit sa pintuan. Lumabas siya ng banyo upang tignan kung sino ang naroon. Ngunit wala naman siyang nakitang tao roon. Nasa labas ng bahay nila ang banyo. Iilang hakbang lamang ang layo noon mula sa kanilang bahay. Napabuntong hininga na lamang siya sakaling namamalikmata sa kanyang nakita. Nagsimula na naman siyang kumanta habang lumalakad papasok ng bahay. Oh, bakit ang tagal mo naman sa banyo? Patuyuin mo yung buhok mo bago ka matulog ha. Baka mabulag ka. Sinasabi ko sa'yo, Caressa, balang araw pagsisisihan mo yung pagpapaligo mo tuwing gabi. Bata ka pa kaya't hindi mo pa nararamdaman ang epekto nito sa katawan mo. Naku, Nay, hindi ba't iniwan ni Mang Rino yung asawa niyang si Emma? Dahil hindi raw naglilinis ng sarili at hinahayaang mabantot ang katawan bago matulog? Kaya mas mabuti nang maging malinis sa katawan. Bakit? Mag-aasawa ka na bang bata ka? Hindi naman po. Hindi naman kailangan may asawa na bagong maisipang maglinis ng katawan. Isa pa yung pakanta-kanta mo sa loob ng banyo. Sintonado naman. Maya-maya may mamboso pa sa'yo. At nakakabulabog ka na rin sa mga nagpapahinga. Sus, 7:00 pa lang po, Nay. O siya, bilisan mo na rin upang makapaghapunan na tayo. Tawagin mo na rin ang tatay mo. Nandun siya nakikipag-inuman sa bahay ng tiyo palong mo. Mamaya maparami na naman ang inom nun. At sumpungin na naman ng arthritis niya. Matapos magbihis ay agad na sinunod ni Caressa ang pinag-uutos ng ina. Hindi na siya nagpasama sa dalawang kapatid dahil may ginagawang proyekto ang mga ito. Gamit ang lampara na nagsisilbing liwanag sa madilim na daan. Pinaliligiran ng mga naglalakihang puno ang kanilang lugar. Nagpaliga-liga siya sa paligid nang matamaan siya ng nahuhulog na maliliit na sanga ng kahoy, maging ng maliliit na bato. Napatingala siya sa ibabaw ng puno ng nara. Bahagya siyang kinabahan ng maaninaw na may patay sinding liwanag na maihalin tulad sa umiilaw na tutubi. Bagamat sa pagkakataong yun, ay may nahuhulog na mga abo sa kanyang pisngi na sumasama pa sa ihip ng hangin. Naaninag niya na may malaking hubog ng katawan ng isang nilalang na nakaupo sa ibabaw ng malaking sanga ng puno. Dahil sa takot ay kumaripas siya ng takbo patungo sa bahay ng tiyuhin. Humahangos siyang pumasok sa loob ng bahay, dahilan ng pagtataka ng mga taong naroon. Oh, ano nangyayari sa yung bata ka? Tay, parang may nakita po akong kapre. Kapre? Sa tinagal-tagal ko sa lugar na ito wala pa akong nakikitang kapre. Yan ang napapalaan nyo sa pakikinig sa mga kwento ni Tandang Uria.
pinapasundo na po kayo ni inay. Maghahapunan na po tayo. Ilang sandali pa'y nagpaalam na sila kay Mang Palong at umuwi ng kanilang bahay. Tay, dyan po oh. Parang nariyan po sa puno ng nara ang kapre. Nahuhulog pa ang abo ng tabako niya sa mukha ko. Oh, nasaan na? Nandito na tayo. Wala namang kapre. Kung ano-ano kasi nasa imahinasyon mo eh. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad si Caressa at hindi na nakipagtalo pa sa ama. Alam niyang tinamaan na rin ito ng alak, kaya naging madaldal na ito habang tinatahak nila ang daan patungo sa kanilang bahay. Bahagya siyang napalingon sa puno ng nara. Ilang sandali pa ay tumambad sa kanyang paningin ang kapreng humihit-hit ng tabako habang kumakaway sa kanya. Namilog ang kanyang mga mata at tila namanhid ang kanyang katawan. Binilisan niya ang paglalakad habang patuloy na kinikilabutan. Malakas niyang isinarado ang pintuan nang makarating na sila ng bahay. Maging ang kanyang inang si Nora ay nagtataka sa kanyang ikinikilos. Oh, ano nangyayari sa'yo? Kani-kanina lang masaya ka pa. Bakit ngayon tila hindi maipintay ang mukha mo? Nay, may kapre sa puno ng nara. Nakita ko po siya. Sus, wala naman ako nakita eh. Marahil umiira na naman ang imahinasyon mo. Totoo pong nakita ko siya. Humihit-hit pa nga siya ng tabako at kumaway sa akin. Ano ba yung pinagsasabi mo? Anak, ako nakainom. Ngunit parang ikaw pa itong lasing sa atin dalawa eh. Kumain na nga tayo. Baka sanhi lamang yan ng gutom. Hanggang sa matapos silang maghapunan ay hindi pa rin naaalis sa isipan ni Caressa ang kapre nagpakita sa kanya. Hindi siya makatulog dahil sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik sa kanyang diwa ang mukha ng kapre. 2:00 na ng umaga na makaramdam ng antok si Caressa. Mahimbing na natutulog ang kanyang mga kapatid at nadidinig pa niya ang lakas ng hilik ng kanilang ama mula sa kabilang kwarto. Niyakap niya ang unan at unti-unting napapikit. Ilang sandali iminulat niya ang kanyang mga mata nang may maamoy na tila nasusunog na niluluto. Hindi niya mawari kung ano yun, ngunit may halin tulad sa nabubulok na karne ang amoy. Napabalikwas siya ng bangon upang tunguhin ang kusina. Baka hindi napatay ng kanyang ina ang apoy at nakasalang pa rin ang kaldero na pinaglutuan nito ng ulam. Wala naman siyang nakita, kaya't bumalik siya sa kanilang silid. Ilang sandali pa'y nawala ang mabahong amoy na kanyang nalalanghap. Hay! Ano ba yan? Kung ano-ano nang nakikita ko't naaamoy. Makatulog na nga. Nagising si Caressa dahil sa ingay ng kanilang ina. 7:00 na ng umaga nang siya ay magising, kaya't dali-dali siyang bumangon at iniligpit ang higaan. Ay naku! 7:00 na pala! Oh, hindi ka pa bababangon dyan, Caressa. 7:00 na. Marami ng tao sa palengke. Nauna na ang tatay mo roon, kaya mag-almusal ka na riyan at puntahan mo ang tatay mo. Opo, Nay. Matapos na maglinis ng katawan ay agad na tumungo ang dalaga sa palengke. Napadaan na naman muli si Caressa sa puno ng nara kung saan niya nakita ang kapre. Tumingala siya sa puno, ngunit kinilabutan lamang siya kahit wala namang siyang nakita. Bigla siyang nagulat na may tumamang bato sa kanyang ulo. Aray! Ano ba yun? Inis na sinapo ng dalaga ang tinamaang ulo. Maya-maya'y napansin niya ang bato sa kanyang tabi. Pinulot niya yun at napamangha sa kakaibang bato na kanyang natagpuan. Kulay abo at may kulay berde na kumikinang sa loob nito sa tuwing tinatamaan ng sinag ng araw. Napatingala muli si Caressa sa puno. Marahil ay pagmamay-ari yun ng kapreng naninirahan doon. Katulad na lamang na ikinukwento ni Tandang Uriya sa kanya.
Lahat ng mga elementong naninirahan sa kalikasan ay may taglay ng mga bertud at mutya. Maswerte ang mga taong makakapagtangan ng mga bertud at mutya dahil magkakaroon sila ng kakaibang lakas, depensa at matutulungan sa nagbabadyang mga panganib. Ginagamit din ang mga ito laban sa mga masasamang nilalang kapag ang elemento nagtataglay nito ay ang mga puti ang gabay o ang mabubuti. Alam ko may naninirahan sa punong ito. Marahil ikaw ang may-ari ng batong to. Maaari ka namang magbigay na hindi nakakapanakit, di ba? Hindi yung basta-basta mo nalang ibabato sa akin. O siya, salamat pa rin dito, kaibigan. Patuloy pa rin kinakausap ni Caressa ang puno. Ngunit wala pa rin siyang nakikitang kapreng lumalabas doon. O Caressa, ano pang ginagawa mo riyan? Tanghali na hindi ka pa umaalis. Mamaya pagalitan ka na ng tatay mo. Aalis na po, Nay! Hindi na nagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo si Caressa sapagkat pinipilit na lamang niya ang sarili hanggang sa makatapos ng sekundarya dahil aminado siyang mahina siya sa mga aralin. Masipag siya sa mga gawaing bahay at tumutulong sa kanyang mga magulang sa munti nilang negosyo sa palengke. Nagtitinda sila ng saging at mga itlog sa palengke. Naawa si Caressa sa kanilang ina dahil napilay ito buhat ng maaksidente sa sinasakyan nitong tricycle. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin itong magtrabaho sa palengke upang sila'y makapag-aral na magkakapatid. Kaya't na makapagtapos si Caressa sa sekundarya ay sinabi niya sa ina na siya na lamang ang tutulong sa palengke upang hindi na ito mapagod. Kahit sa bahay namamalagi ang kanilang ina, ay wala pa rin itong kapaguran sa pag-aasikaso sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Naging kaibigan ni Caressa si Tandang Uriya na siyang nagtitinda ng mga kakanin malapit lamang sa kanilang pwesto. Nanghihilot din ng matanda at nanggagamot. Madalas din sila nagkukwentuhan sa tuwing siya ang nagbabantay sa kanilang mga paninda. Pagdating ng palengke, ay abala na sa pagtitinda si Mang Wilardo. Kaya tinulungan niya ang ama sa pag-aasikaso sa mga mamimili. Napapahikab pa si Caressa dahil siya'y inaantok pa rin. Tanghali ka na pumunta rito ngunit inaantok ka pa. Ay nako Caressa, matulog ka ng maaga sa gayon makapagpahinga ka. Hindi yung madaling araw ko nang natutulog. Ngayon lamang po ito, Tay. Pasensya na po. Ikaw na muna magbanday dito dahil pupunta akong supplier ng mga itlog. Isang linggo na hindi pa rin nakaka-deliver Konti na lamang stocks natin. Kukulangin na yan pagdating ng linggo. Tumango si Caressa bilang tugon sa ama. Panay ang hikab niya dahil sa hindi mapigilan ng antok. Kaya't nagtimpla siya ng kape upang magsilbing pampagising. O anak, nag-iwan lamang ako ng ipangsusukli mo sa mga bibili Kinuha ko ng pera dahil may babayaran din ako sa kinuha natin ng saging. Sige po, Tay. Ako na pong bahala rito. Mag-ingat po kayo. Habang nagkakape, kinuha ni Caressa ang bato na kanyang inilagay sa loob ng kanyang bag at tinignan ito. Napansin niyo ni Tandang Uriya. Abay Ineng, saan mo nakuha ang butyang yan? May kaibigan ka palang kapre. Hindi mo sinabi sa akin. Natagpuan ko lang po to matapos na tumama sa aking ulo. Maswerte ka dahil ipinagkaloob niya yan sa'yo. Marami kang matutuklasan na kapangyarihang taglay ng mutyang yan. Sakaling makakuha ka ng tabako ng kaibigan mong kapre na tinatawag na abano salong, ilagay mo sa bote na may langis. Mabisang gamot yun sa sakit ng tiyan, na sanhi ng usog at iba pa. Totoo po ba, Lola? Kaso nga lang po natatakot po akong makita ang kapre na yun. Marahil kusa siya nagpakita sa akin noong nakarang gabi dahil siguro nabulabog siya ng sintonado kong boses. Bukas ang iyong ikatlong mata, kaya nakakita ka ng elemento. Huwag ka mag-alala, makakatulong yan sa'yo. Naku Lola, nakakatakot naman po. Parang ayoko na pong makita siya muli. Huwag kang matakot. Mabait ang kapreng nagbigay sa iyo ng mutya. Hindi siya mapanakit.
Maliban na lamang kung siya'y saktan din. May dalawang uri ng kapre, Eneng. Una, ang itimang kapre na siyang mapanakit na nagbibigay karamdaman sa mga tao, marahas at pumapatay. Ang pangalawa ay mababait at nagmula sa puti ang lahi. Sila ay palakaibigan. Yun nga lang ay inaakala ng mga tao na nananakit sila. Kaya nilalayuan sa tuwing siya ay nagpapakita dahil sa nakakasindak nilang itsura. Ganun po pala, Lola. Kaya lang nakakatakot pa rin po. Marahang hinawakan ni Tandang Uriya ang batong mutya na taglay ni Caressa. Pumikit ang matanda at umusal ng mga salita. Ilang sandali pa'y pinataka niya ito ng langis na siyang magpapalakas sa kapangyarihan nito. Itago mo yan mabuti, Ineng. Dahil maraming taong magkakainteres sa batong yan. Karamihan ginagamit sa kasamaan. Kaya't gamitin mo yan sa kabutihan. Bumalik ng pwesto si Tandang Uriya nang may bumiling suman sa kanya. Agad na binalot ni Caressa ang bato sa pula niyang panyo at ininagay sa loob ng sling bag. Simula noon ay palagi na itong daladala ng dalaga kahit saan man siya magpunta. Lumipas ang ilang linggo, buhat na matagpuan ni Caressa ang mutya na pagmamay-ari ng kapre. Lumago ang kanilang negosyo, mga saging at itlog. Naging swerte sa kanya ang mutya na kanyang tangan. Kaya malaki ang kanyang pasasalamat sa kapre nagbigay noon sa kanya kahit hindi man ito nagpakitang muli. Lihim niyang inaalayan ng itlog at saging ang punong Nara sa tuwing umuwi siya galing palengke. 9:00 na ng gabi nagsasarado ng pwesto ang mag-ama. Napahinto muli si Caressa sa puno ng Nara. Abay, Caressa, napapansin kong gabi-gabi ka nang napapahinto sa punong yan ah. May tinatagpo ka ba rin, anak? Naku, wala po, Tay. Basta mauna ka na po sa bahay. Ano nga bang ginagawa mo rin kung wala kang tinatagpo? Gusto ko lang po siguraduhin kung may kapre ba dito o wala. Ewan ko sa'yo. Hindi ka pa rin tumitigil sa kakakapre mong yan. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na walang naninirahan dyan. Mauna na po kayong umuwi sa bahay. Susunod na lang po ako. O siya, basta sumunod ka na kagad ha. Baka mapano ka pa riyan. Agad na pumasok ng bakuran si Mang Wilardo at hinayaan na lamang ang anak. Nasa labas ng kanilang bakuran ang puno ng Nara at hindi nila ito naisipang putulin dahil tanim pa yun ng lolo ni Mang Wilardo. Mahigpit na hinabili ng lolo nito sa kanyang ama na huwag putulin ang puno ng Nara dahil yun ang kanilang tagapagbantay. Hindi lingid sa kaalaman ni Mang Wilardo ang sinasabing kapre ng anak. Ayon na rin sa kwento ng kanyang ama noong siya'y bata pa lamang. Ngunit hanggang siya'y tumanda ay wala pa siyang nakitang kapre sa punong yun. Bagamat palagi niyang nililinis ang palibot ng puno, kagaya na lamang ng habilin ng ama nito. Sinasabi niya sa mga anak na walang kapre doon upang hindi matakot ang mga ito. Ngunit may nakapagsabi na may elementong naninirahan doon. Subalit madalas nagpapakita lamang yun sa mga taong may masasamang hangarin upang manakot. Alam ni Mang Wilardo ang ginagawang alay ni Caressa dahil gawain din niya yun na hindi rin pinapaalam sa mga anak. Hindi man niya nakikita ang kapreng putian na sinasabi ng kanyang ama, ngunit ipinagpapatuloy pa rin niya ang gawain ng kanyang mga ninuno. Alam kong naninirahan ka riyan. Pero pakiusap, huwag mo akong takutin ha. Magkaibigan naman tayo, di ba? Ito po palang itlog at saging. Tanggapin niyo po bilang munting regalo. Biglang lumakas ang hangin kung saan naroon si Caressa. Naramdaman niyang may malaki at baritonong boses na kanyang narinig na dumampi sa kanyang tenga. Hindi niya mawari kung bumulong ba yun o kinakausap siya sa kanyang isipan. Sinabi sa kanya ng kapre ang pangalan nito na Maelon. Bigla rin itong nagpakita sa kanya. Malaabo ang kulay ng balahibo nito at may mahabang balbas. Humithit ito ng tabako sa may buga ng usok.
Ilang sandali binigay nito ang kapirasong tabako kay Caressa at biglang nawala. Kasabay ng pagkawala ng inalay na itlog at saging ng dalaga. Ito na siguro ang tinatawag na abano salom na sinasabi ni Lola. Agad na kinuha ni Caressa ang bote ng langis na ibinigay ni Tandang Uriah sa kanya. Inilagay niya sa bote ng langis ang pinunit niyang tabako. Nagpaalam siya sa puno ng nara at pumanik ng kanilang bahay. Pakanta-kantang inayos ni Caressa ang mga gamit sa kanyang silid. Pasalampak siyang napahiga sa kama dahil sa pagod. O anak, bumaba ka na riyan para makapaghapunan na. Mamaya na lang po, Inay. Magpapahinga na muna ako sandali. Medyo napagod po kasi ako eh. O siya, mauuna ng kakain ng itay mo. Marami pa ritong ulam, ha? Ilang sandali pa napapikit si Caressa. Hindi niya namalay na nakatulog siya ng tuluyan. Nagising siya sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit napakaganda ng lugar na yon. Dahil pinaliligiran ng mga samut-saring kakaibang bulaklak na noon lamang niya nakita. May malaking talo na pinaliliguan ng mga munting bata at mga nagagandahang kababaihan. Napasulyap siya sa kanyang likuran nang may marinig siyang baritonong boses ng lalaki. Napahanga siya sa malaprinsipe nitong mukha. May berdeng mga balintataw. Matangos ang ilong, ngunit maputla ang balat nito. Hindi ito normal na tao dahil walang guhit sa ibabaw ng labi sa ilalim ng bandang ilong kagaya sa normal na tao. Nasaan ako? Anong lugar to? Napangiti ang lalaki at itinuro ang talon kung saan umaagos ang malinaw na tubig. Tila alam ng lalaki na mahilig siyang maligo, kaya inanyayahan siya nitong lumapit sa talon. Ilang sandali nakita niya ang pangalan na nakasulat sa braso ng gwapo at matipunong lalaki. Maelon ang nakasulat doon, katulad sa pangalan ng kaibigan niyang Kapre. Maelon? Yun din ang pangalan ng kaibigan kong Kapre na siyang nagbigay ng mutya sa akin. Ako rin yun. Iisa lamang kami. Sa mundo ng tao, yun ang aking wangis. Kinatatakutan ng mga taong katulad mo. Madalas pa nga'y kinamumuhian at tinutugis. Ngunit sa aming paraiso, ito ang aking anyo. Naku, napaka-pogi mo pala, Maelon. Sulungat sa mundo naming mga tao. Napakahiwaga naman. Sana tao ka na lang. Sayang. Hindi ba't gustong-gusto mong maligo? Tignan mo ang malamig at malinis sa tubig ng talon, Caressa. Hindi ka magsasawang maligo dyan. Tignan mo ang kasiyahan ng ating mga kaibigan. Oo nga. Mga engkantada ba sila? Napakaganda nila. Malayong malayo sa itsura ko. Kakaiba nga ang ganda mo, Caressa. Paano ba ako nakapunta rito, Ginoong Maelon? Sa pagkakaalam ko'y nakatulog ako sa aking kwarto. Dinala kita rito dahil sa busilak mong kalooban at gusto ko makilala ng aking mga kaibigan. Alam mo bang isa ka sa pinili ng mga engkanto na makapagtangan ng mutya? Bukod doon nabighani ako sa maganda mong boses sa tuwing naririnig kitang umaawit sa tuwing ikay naliligo. Ha? Nabighani? Napakasintonado nga ng boses ko eh. Talagang ikaw lang nabighani sa boses ko. Totoo namang maganda ang boses mo, Caressa. Gustuhin ko man sana manatili ka rito sa paraiso upang makasama ka. Ngunit batid kong mas kailangan ka ng iyong pamilya. Hinahanap ka na nila. Sa muling pagkikita, kaibigan, pakaingatan mong mutyang ibinigay ko sa iyo. Gamitin mo yan sa mabuti dahil naglipa na ng mga masasama. Makakatulong yun sa iyo. Makakaasa ka na gagamitin ko to sa kabutihan. Ilang sandali ay biglang nagising si Caressa. Unti-unti siyang bumangon sa kama na nooy habol-habol ang kanyang paghinga. Nagtaka siya nang makita ang ina't mga kapatid sa sala na umiiyak habang nagdarasal. Naroon din si Tandang Uriah na kinakausap ang kanyang ina. Bumaba si Caressa ng sala at nagtatakang nagtanong. O Nay, bakit po kayo umiiyak? Ano pong nangyayari? Naku, Caressa, saan ka ba pumuntang bata ka?
1 linggo ka nang nawawala. Hindi namin alam kung saan ka hahanapin. Nawawala? Nakatulog lang ako sa kwarto. Kagigising ko nga lang po eh. Ang tatay mo't mga kapatid kung saan-saan ka na hinanap. Salamat naman sa Diyos at nakauwi ka na. Nay, hindi nga po ako umalis ng bahay. Nakatulog lang ako at may maganda po ako na panaginipan. Nagugutom na nga po ako eh. Naalala kong hindi ako nakapaghapunan kagabi. Nakita ka raw ni Nina na bumaba ng iyong silid. Ang buong akala niya'y kakain ka. Pagkatapos nun hindi ka na namin mahagilap. Akala namin nagtanan ka na o sumama kung kanino. Naku Nay, malabo pong magtanan ako dahil wala akong boyfriend. Kakain po muna ako Nay. Kumakalam na sikmura ko eh. Napaupo si Tandang Uriya sa harapan ni Caressa at sinabing tama ang kanyang hinala na nanggaling sa mundo ng mga engkanto si Caressa. Ang panaginip na sinasabi mo, Ineng, ay hindi panaginip, kundi totoong nangyari. Sa mundo ng mga engkanto ay ilang oras ka lamang doon. Ngunit sa mundo ng mga tao ay ilang araw ka nang nawawala. Nangyari din yun sa akin bago ako naging manggagamot. Marahil isa ka rin sa pinili nila maging isang magaling na manggagamot. Talaga po Lola? Wala po akong kaalam-alam sa mga panggagamot na yan. Kung hindi mo ako tinuturuan, hindi ko pa malalaman. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng iyong gabay. Ilang sandali pa'y pumasok si Mang Willardo sa kanilang bahay. Baka sa mukha ng ama ang saya nang makita ang panganay na anak. Niyakap niya ito habang kumakain. Muntik nang mabulunan ng dalaga sa pagkakayakap ng ama. Tay, sandali lang. Mabubulunan pa ako niyan eh. Saan ka ba nagsususot na bata ka? Nakarating na kami sa kabilang baryo. Ayaw niyo pala akong mawala, Tay? Ganun mo ako kamahal? Naman, kayo ang bunga ng pagmamahalan namin ng iyong ina. Kaya't mahal na mahal namin kayong tatlo. Ginawa ni Willardo ang utos ni Tandang Uriya na mag-alay ng pagkain sa puno ng nara, sapagkat doon niya naramdaman ang malakas na puwersa ng elemento matapos niyang isagawa ang ritual. O sige, magpapaalam na ako. Narito na naman si Caressa. Mabuti naman at bumalik ka ng matiwasay, Ineng. Maraming salamat po, Lola Oria. Ipapahatid ko na po kayo kay Willardo. Mag-ingat po kayo. Lola, maraming salamat po sa inyo. Bukas po magtitinda na po ako sa palengke. Magkikita naman po tayo ulit doon. Bago inihatid ni Mang Willardo ang matanda, ay binigyan ng bigas at prutas ni Lora si Tandang Uriya bilang pasasalamat sa tulong ito. Sinabi ng matanda sa mag-asawa na nagustuhan ng kapre si Caressa. Sa tulong ng ritual na kanyang ginawa, ay nakiusap siya na ibalik nito ang dalaga at kusa namang ibinalik ng kapre si Caressa. Ilang araw matapos na nakabalik ng bahay si Caressa mula sa pagkawala, palago ng palago ang kanilang negosyo. Nakapagpatayo na rin ang tindahan ng bigas si Mang Willardo at Aling Nora dahil na rin sa pagtutulungan nilang pamilya. Nakapagpaayos na rin sila ng bahay. Kahit na lumago ang kanilang negosyo, ay ginamit pa rin nila ang pera sa mabuting paraan. Tumutulong sila sa mga nasalanta ng bagyo o anumang sakuna at pagbibigay ng bigas at itlog bilang donasyon sa mga tao. Gayunpaman, kahit anong buti nila, ay mayroon pa rin mga tao na gusto silang hilahin pababa. Nagkasakit ang anak ni Mang Alvaro. Si Caressa ang itinuturo nito na siyang dahilan ng salot sa baryo. Ayon sa lalaki, simula na mawala at bumalik ang dalaga, ay sunod-sunod na ang kamalasan na sinapit ng kanilang mga kabaryo. Marahil ay sinanla ng dalaga ang kaluluwa nito sa dyablo na siyang kapalit ng paglago ng pamumuhay ng pamilya nito. Ang pagkakaroon daw ng sakit ng mga tao ay siyang nagbibigay umano ng swerte sa pamilya ni Caressa. Hindi na matiis ni Mang Willardo ang paninirang puri ni Alvaro sa kanilang pamilya, kaya't nagkasagutan ng dalawa at humantong sa pikunan.
Sinuntok ni Mang Alvaro si Mang Wilardo sa pisngi, kaya't bumawi rin ang suntok si Mang Wilardo sa lalaki. Tinamaan si Alvaro sa sikmura, dahilan ng pagkatumba nito. Dahan-dahan ka sa pananalita mo. Kung umasenso man kami sa buhay, yun ay dahil nagsipag at nagsakripisyo kami. Lalo na mga anak ko. Hindi mo alam ang pinagdaanan namin bago namin na ituwid ang maliit na negosyong ito. Hindi namin kasalanan na kahit paano nakakaraos kami dahil sa aming pagtsatsaga at pagsisipag. Wala kang karapatang siraan ang pamilya ko, lalong-lalo na ang anak ko. Bakit? Ano bang ginawa mo para makakain ang pamilya mo? Hindi mo ba naisip na dahil sa pagiging batugan at makasarili mo'y nagkasakit ang anak mo? Mas inuuna mo pang sugal kaysa sa ilalaman ng sikmura ng iyong pamilya. Ilang beses na humingi ng bigas at itlog yung panganay mong anak dahil wala raw kayong makakain. Tapos ito pa igaganti mo sa amin? Wala kang kwentang tao! Tama na po, Itay! Makakasama po sa inyo yan! Sige na po, ilayo niyo na si Mang Alvaro dito. Pakiusap. Maraming nakiusyoso sa kumusyong naganap. May ilang tao ang naniwala sa sinabi ni Alvaro. Ngunit karamihan ay nasa panig ng pamilya ni Mang Wilardo. Tay, hayaan niyo na po sila. Hindi mo naman kailangan patulan pa si Mang Alvaro eh. Alam mo naman ang ugali nun. Kung hindi lamang talaga ako naaawa sa mga anak niya, hindi ko nabibigyan pa ng makakain ng mga yun eh. Ngunit ang pagiging batugan ng magulang ay ang mga anak ang nagsasakripisyo. Kaya nga po napakaswerte namin sa inyo ni Inay. Dahil binigyan kami magkakapatid ng mga magulang na masisipag at mapagmahal. Habang umuwi galing palengke, napadaan si Caressa at Mang Wilardo sa bahay ni Mang Alvaro. Narinig nilang umiiyak ang pangalawang anak na si Katie. Tay, maaari po ba tayong huminto saglit? Baka napano na po ang mga bata. Hindi na po kasi pangkaraniwang iyak yan eh. Naku anak, alam mo naman kung ano nangyari sa amin kanina ni Alvaro, hindi ba? Hayaan mo na lamang sila riyan. Baka pag-ilitan na naman tayo ng baliw na yon. Nagkataon na lumabas ng bahay ang bunsong anak na lalaki. Tinanong siya ni Caressa kung naroon ba ang mga magulang nila at kung napano ang kanyang kapatid. Umiiyak na sinabi ng bata na wala doon ang kanilang ama at silang apat lamang ang naroon. Dahil ang kanilang ina ay isang buwan nang lumuwas ng Maynila upang magtrabaho bilang katulong at hindi pa bumabalik. Dinala ni Caressa ang isang sipi ng saging at isang dosenang itlog sa magkakapatid. Sa pag-aakalang nagugutom lamang ang mga ito. Nagulat siya nang bumungad sa kanyang paningin ang kalunos-lunos na kalagayan ng batang babae. Tay, halika po rito. Naku, tignan niyo po si Katie. Agad na bumaba ng tricycle si Mang Wilardo at tinungo ang kubo. Doon niya nakita ang kaawa-awang kalagayan ng bata. Lumulubong tiyan at maraming pantal sa katawan. Naglalaway rin ito na animoy isang asong baliw. Kailangan na yung dalhin sa ospital. Nako, kailan pa ba nangyari yan sa kanya? Umiiyak na sumagot ang panganay na si Miguel na 3 araw ang nakakalipas matapos silang mangahoy sa kasukalan. Sa puno ng malaking mangga kung saan pinutol nila ang sanga upang gawing uling. Wala na silang pagkain kaya naisipan nilang mangahoy upang pagkakitaan. Simula noon ay kung ano-ano na ang nakikita ni Katie hanggang sa magkaganyan. Tay, kailangan na magamot ni Lola Oria si Katie bago mahuli ang lahat. Ang sabi ng apo niya kanina pinuntahan nito ang pamangkin dahil manganganak na yon. Ilang bundok pang tatahakin bago makarating sa naturang lugar. Naku, paano ba to? Kailangan ng malapatan ng gamot ang batang to. Kinuha ni Caressa ang bote ng langis na may abano sa lom. Biglang umihip ang malakas na hangin. Batid niyang ginagabayan siya ng kanyang gabay na si Maylon. Nadidinig niya ang baritono nitong boses na sumasambit ng orasyon at tinuturuan siya nito kung paano ang gagawin. Sinusunod niya ang katagang sinasambit ng kapring si Maylon. Matapos nun ay pinahid niya sa lumulubong tiyan ni Katie. Inutusan niya si Miguel na magpainit ng tubig upang ipainom sa kapatid at panlinis sa madungis na katawan nito. Nilagyan niya ng asin ang maligamgam na tubig na pinainom kay Katie. Nanlilisik pa ang mga mata ng bata
at malakas na tinabig ang baso. Nagpupumiglas ito at malakas ang boses na kumakawala sa bibig ng batang babae. Inumin mo to, Katie, para gumaling ka. Huwag mo hayaan na mangibabaw ang kapangyarihan ng masamang nilalang na yan. Umalakhak ang bata at dinuduraan pa sa nito ng itim na likido. Sumagi sa isipan ni Caressa na may nabulabog ang mga bata na itim na kapre, kaya't gusto nitong maghigante sa mga bata. Sinira ng mga ito ang kanyang tahanan at nasugatan ito sa bandang paa nang hatawi ng batang babae ang sanga gamit ang itak. Binudburan ng asin ni Caressa ang ulo ng bata, maging ang buo nitong katawan. Gayon na lamang ang palahaw ng bata dahil sa nararamdamang sakit. Ngunit hindi yun boses ni Katie, kundi pagmamay-ari ng itim na kapre. Sa tulong ng puti ang gabay, naway tulungan mo ko upang lisanin ng masamang elemento ang katawan ng batang to. Pilit na pinainom ni Caressa ang maligamgam na tubig na may asin at pinataka ng langis na may sangkap na abono sa halom ang bata. Nang malunok yun ni Katie, ay unti-unting huminto ito sa pagpupumiglas. Tinulungan ni Mang Willardo ang anak upang painumin si Katie ng dinasalang tubig hanggang sa maubos ng bata ang isang baso. Ilang sandali umihi si Katie ng itim at mabahong likido na maihahalin tulad sa nabubulok na laman ng hayop. Pinalabas ni Mang Willardo ang dalawang maliliit na bata. Sinabihan niya na doon na muna sa tricycle at kumain ng saging at tinapay na kanilang dadalhin sana sa kanilang bahay. Unti-unting lumiit ang tiyan ni Katie at umaliwalas ang mukha nito. Nilinis ni Caressa ang katawan ng bata at agad na binihisan. Nasaan na bang tatay niyo? Nakakain na ba kayo? Umiiyak na napapailing na lamang si Miguel at sinabing hindi pa umuwi ang kanilang ama mula nang umalis ito kaninang umaga. Ilang araw na silang hindi kumakain ng maayos at tanging iilang pirasong kamoting kahoy lamang ang kanilang pinaghati-hatian. Inutusan ni Caressa si Miguel na linisin ang papag na tutulugan nilang magkakapatid upang makapagpahinga na si Katie. Si Mang Willardo ay nagsaing upang makakain ng mga bata. Niluto na lamang ng ginawang bigas na dadalhin sana sa kanilang bahay. Nakalimutan ni Mang Willardo ang galit kay Mang Alvaro. Nang ibabaw ang awa niya sa 4 na bata na pinabayaan ng mga magulang ng mga ito. Pinakain niya ng lugaw si Katie upang hindi mabigla ang tiyan ng bata. Ilang sandali dumighay ito at nagkaroon ng lakas dahil sa nagkalaman ng kumukulong sikmura. Kaawa-awang mga bata. Kumain lamang kayo ng kumain. Isang tray ng itlog yan. Bukas, Miguel, magtrabaho ka sa bigasan. Sa gayon ay hindi na kayo manghihingi ng pagkain at kung saan-saan pa kayo mapapadpad. Laking pasasalamat at labis ang tuwa ng binatilyo nang marinig ang sinabi ni Mang Willardo. Matapos nilang kumain ay nagsipaghanda na sila upang matulog. Ayan, may bigas na kayong isasaing bukas at may itlog. May sabon na rin para may gagamitin kayo sa pagligo. Sa gayon hindi na kayo madungis. Napangiti ang mga bata at napayakap kay Caressa. Maging kay Mang Willardo ay mahigpit ding napayakap ang mga bata. Sa ganoong paraan ay naramdaman nila na may mga tao pa palang nagmamalasakit at nagmamahal sa kanila kahit hindi nila kadugo. Kinaumagahan ay maagang naghintay si Miguel sa bigasan ni Mang Willardo. Masaya niyang binati ang matandang lalaki nang makita niya ito. Napabuntong hininga si Mang Willardo nang makita ang suot na damit ng binatilyo. Malinis nga, ngunit parang basahan na rin dahil sa punit-punit na ito. Hindi rin magkapares ang suot nitong tsinelas at pudpud na rin. Kaya binilhan niya si Miguel ng damit at tsinelas na may susuot. Ay nako, nakakalungkot bang isipin na may mga irresponsable talaga mga magulang? Mailuwan lamang ibahala na ang mga bata. Basta-basta na lamang pinababayaan. Masisipag naman sila, tay. Iyon nga lang kulang lang sa gabay. Bahagyang napatigil si Caressa sa pagsasalita nang biglang sumakit ang kanyang tiyana.
Napansin niyang matalim na nakatitig sa kanya ang babae na napadaan sa harapan ng kanilang tindahan. Walang salita ang kumawala sa babae, ngunit mababanagang mabagsik nitong itsura. Tatawagin sana siya ni Caressa upang tanungin kung ano ang kailangan nito. Subalit bigla na lamang itong naglaho sa kanyang paningin nang makipaghalubilo sa mga mamimili. Aray! Ang sakit ng tiyan ko. Oh, baka may nakain ka at hindi ka natunawan. Uminom ng gamot si Caressa, ngunit hindi pa rin napapawi ang sakit. Ginamitan siya ng itim na kapangyarihan upang lapatan ang sakit. Kinuha niya ang langi sa kanyang baga at marahang hinaplos yun sa kanyang tiyana. Unti-unting bumuti ang kanyang pakiramdam. Naaninaw niya muli ang babae, ngunit sa pagkakataong yun ay mababanaag ang pagkainis sa mukha nito, bagamat napapansin pa rin ni Caressa na napasulyap ito sa kanyang kinaroroonan. Hindi niya kilala ang babae, kaya laking pagtataka niya kung bakit gano'n na lamang ito kumakatingin sa kanya. Maya-maya'y dumating ang apo ni Tandang Uriya. Ilang araw na rin hindi nakikita ni Caressa ang matanda na napapagawi sa palengke. Boy, kamusta na si Lola Uriya? Bakit hindi ko na siya nakikita? Sinabi ng binatilyo na hindi pa umuwi sa kanilang bahay si Lola Uriya. Maging sila'y nagtataka na rin dahil 1 linggo na buhat nang umalis ito sa kanilang bahay upang puntahan ang manganganak na pamangkin sa kabilang bundok. Kaya't naisipan na ng kanyang ama na sunduin si Tandang Uriya. Baka napano na ito sa daan. Bahagyang kinabahan si Caressa nang marinig yun. Hanggang sa lumipas ang araw, ay hindi mapakali si Caressa sa pag-iisip tungkol sa matandang kaibigan. Bigla siyang nakaramdam ng paninindig ng balahibo sa hindi may paliwanag na kadahilanan. May naaaninag siyang itim na anino na sumasama sa mga mamimili sa palengke. Hindi niya maintindihan ang kanyang nakikita. Ilang sandali pa ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang tinig ni Tandang Uriya na humihingi ng tulong. Tinakpan niya ang kanyang 2 tenga, ngunit patuloy pa rin niyang naririnig ang boses ng matandang babae. Caressa, mag-iingat ka. Naglipa na ang mga masasama. Hindi ko nakayanan ng puwersa na kanyang pinakawalan. Tibayan mo ang iyong loob. Bata ka pa. Kaya mo pa silang labanan. Gagabayan ka ng aking kaluluwa. Napatay lang nila ang aking katawan, ngunit hindi ang aking isipan. Lola Uriya! Sigaw ni Caressa habang pinipilig-pilig niya ang ulo. Ang lahat ng mamimili sa kanyang harapan ay tumingin sa kanya. Nagulat ang mga ito sa kanyang sigaw. Oh anak, ano nangyari sa'yo? Wala nga rito si Tandang Uriya ang sabi ni Boy. Pasensya na po, tay. May naalala lang ako. May bumabagabag ba sa'yo anak? May gusto ka bang kainin? Magpapabili ako kay Miguel. Wala po. Magkakape na lang po ko, tay. Baka pagod lang po to. Sige, magpahinga ka na muna. Kami na lamang dito ni Miguel. Kahit mainit ang tinimplang kape, ay tuloy-tuloy pa rin ang paghigop ni Caressa. Hindi niya alintanang init na dumadaloy sa kanyang lalamunan dahil sa naghalong takot at pangambang nararamdaman. Nakatulog si Caressa sa silya habang nakaupo sa kanilang tindahan. Paulit-ulit na sumasagi sa kanyang balintataw ang mukha ni Tandang Uriya at ng babaeng kanyang nakatitigan sa palengke. Bigla siyang napabalikwasang siya'y magising. Tagaktak ang kanyang pawis dahil hindi niya maipaliwanag kung bakit paulit-ulit na sumasagi yun sa kanyang isipan. Masamang pangitain ba to? Ang huling panaginip ko ay nung naroon ako sa paraiso ng mga engkanto. Pero hindi yun basta panaginip lang, kundi totoong nangyari. Ano kayang gustong pahiwatig ng panaginip kong ito tungkol kay Lola at sa babae?
Nabalitaan ni Caressa at Mang Wilardo mula kay Boy na natagpuan si Tandang Uria na walang buhay sa daan. Kasama ang isang lalaking nakikilalang kaanak nito na naghatid sa matanda pauwi galing bundok. Malungkot si Caressa nang marinig ang masamang nangyari sa matandang kaibigan. Marahil yun ang gustong ipahiwatig nito sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. Posible kayang misteryosong babae na nakita ko sa palengke ang siyang salarin sa pagkamatay ni Lola? Napatigil sa pag-iisip si Caressa nang tawagin siya ng ina. Bumaba siya patungong sala at kinuha ang bag na naglalaman ng damit na hindi na ginagamit ng kanyang mga kapatid. Heto na ang mga damit na pinagliitan ni na Alex at Nina. Sigurado akong kasya yan sa mga bata. May kumot din akong inilagay riyan. Salamat po, Inay. Sige po, aalis na po ako. Hinihintay na ako ni na Itay at Miguel sa palengke. Mabutit may katuwang tayo ng Itay ninyo. Nakikita kong masipag at mabait niyang si Miguel. Kaya nga po. Dumito na lang kayo sa bahay upang makapagpahinga kayo. Sa tuwing araw lamang ng Sabado at Linggo tumutulong sina Alex at Nina sa palengke kapag walang pasok sa paaralan. Naging malapit si Alex kay Miguel dahil 2 taon lamang ang tanda nito sa binatilyo. Plano rin ng mag-asawa na pag-aralin si Miguel sa susunod na pasukan dahil nanghihinayang sila sa binatilyo. Sumakay ng tricycle si Caressa at huminto ito sa tapat ng bahay nila Miguel. Tanging ang mga bata na lamang ang namumuhay dahil hindi pa rin umuwi ang kanilang mga magulang. Wala rin silang balita sa ama kung saan na ito naroroon. Maging si Caressa ay walang alam kay Mang Alvaro matapos na makasagutan nito ang ama. Malayo pa lamang ipatakbo na siyang sinalubong ng mga bata. Kamusta na kayo? May dala akong mga damit at kumot para sa inyo na ipinadala ni Nanay. Ang sabi niya, maaari niyo raw siyang bisitahin sa bahay upang may makasama naman siya kapag wala kami ron. Magiliw siyang kinakausap ng magkakapatid. Agad na sinukat ng mga ito ang mga damit na kanyang dala. Ganun na lamang ang ngiti ng mga bata nang magkaroon na sila ng mga disenteng may susuot. O sige, aalis na ako Inihintay na ako ni Manong Puntahan niyo na lang si Nanay sa bahay. Ipinagluto niya kayo ng pansit. Masayang kumakaway-kaway pa si Caressa sa mga bata habang nagpapaalam sakay ng tricycle. Inabangan ng dalagang pagbabalik ng misteryosong babae sa palengke. Ngunit hindi niya muli yun nakita. Sumapit ang 8:00 ng gabi. Madalang na lamang ang mga tao sa palengke. Kaya kagad silang nagsara ng pwesto. Habang sakay ng tricycle, ay napansin ni Mang Wilardo na tila may ilang mga tao na nanggagaling sa sementeryo. Naaninong nilang mabagal lumakad ang mga ito. Nakakaamoy rin sila ng nakakasulasok na amoy na sumasama sa ihip ng hangin. Ano bang ginagawa ng mga taong yan sa ganitong oras ng gabi? Nakabarong at saya pa ang mga yan. Naku Tay, parang hindi naman po normal na mga tao yan Parang mga patay na muling nabuhay. Baka bumibisita lamang yan sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero teka, bakit sa gabi pa? Nakalapit ang isang lalaking nakabarong sa tricycle. Doon na tumambad sa paningin ni Mang Wilardo ang naaagnas na mukha ng isang lalaki at nakikilala pa niya kung sino yun. Alvaro? Ano nangyari sa'yo? Gulat na tanong ng Ginoo. Ngunit imbis na sagutin ang kanyang tanong, ay hinihila siya nito pababa ng tricycle at gusto siyang sakmalin. Kung kaya't mabilis niyang pinaharurot ang minamanehong tricycle. Nako, ano nangyari sa kanya? Tila bangkay na bumangon sa himlayan. Kaya nga po huwag kayong huminto. Baka tayong maging hapunan ng mga yan. Napansin ni Caressa ang isang babae na naroon sa gilid ng kalsada. Umuusal ito ng mga katagang Latina na animoy tinatawag ang mga bangkay habang itinataas nito ang 2 kamay. Wari niya isa itong mangkukulam na marunong bumuhay ng mga patay upang maghasik ng lagim sa baryo. Mahaba ang buhok nito at bahagya pang nagtama ang kanilang paningin.
Nangangatog sa takot si Miguel habang nakayakap sa dalaga. At sinasabi nito na daanan ng kanyang mga kapatid at baka kung ano na nangyayari sa mga ito. Maraming nadaraan ng mga bangkay sina Caressa, ngunit hindi humihinto sa pagmamaneho si Mang Willardo upang matakasan ang mga patay na sumusunod sa kanila. Nakikita nilang sinusugod ng mga ito mga kabahayan at pilit na sinisira. Nagdasal ng taimtim si Caressa at humingi ng tulong sa kanyang mga gabay. Mutyang bato na aking taglay na ipinagkuloob ng may kapal at ng aking mga gabay. Kami ay inyong tulungan mula sa panganib na siyang dulot ng masasamang nilalang. Bahagyang ipinikit ni Caressa ang kanyang mga mata. Doon pumasok sa kanyang isipan ang wangis ng babae na siyang sanhi ng pagbangon ng mga bangkay sa sementeryo. Sumagi sa isipan ng dalaga na ang babae rin ang siyang pumatay kay Tandang Uria nang maglaban ang mga ito. Kailangan mo siyang matalo upang mawala ang sumpa na kanyang pinakawalan. Naghihiganti siya sa mga tao dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Napaslang ko ang kanyang aswang na asawa na sumugod sa bahay ng aking pamangkin. Ang babaeng yan ay isang aswang na magkukulam na nagtudulot ng sakit sa mga taong naninirahan sa kabundukan. Tinutugis siya ng mga tao, kaya tumakas sila ng kanyang anak. Bagamat nang mapunta sila sa bayan, ay nasagasaan ang trak ang kanyang anak at binawian ng buhay. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Tandang Uria sa pandinig ni Caressa. Napaisip ang dalaga kung paano niya ito malalabanan. Gayong maraming bangkay ang naroon sa daan. Napahinto si Mang Willardo sa kubo na tinitirhan ng magkakapatid upang sunduin ang mga bata. Ngunit wala na roon sina Katie. Siguro sa bahay po sila dahil sinabi kong puntahan nila si nanay. O sige, kumapit kayo. Dahil hinahabol pa rin tayo ng mga pisting mga bangkay. Ay, ano ba nangyayari sa mundo? Tay, tingnan mo! May masasagasaan ka! Pagewang-gewang ang tricycle na minamaneho ni Mang Willardo. Mabuti na lamang ay naiwasan niyang humarang na bangkay sa kanilang daraanan. Ngunit nasagi niya ang nakalaylay na ulo nito, kaya tumalsik pa rin ang malansang dugo sa harapan ng tricycle. Patuloy na umiiyak si Miguel dahil sa takot. Gamit ng bakal ay pinaghahampas ni Caressa ang mga kamay ng mga bangkay na kumakapit sa tricycle. Parami ng parami ang mga bangkay na lumalabas sa nicho. Narinig nila ang taong humihingi ng tulong habang sinusugod ng bangkay. Kitang-kita ng mag-ama kung paano lapain ng mga ito ang biktima. Maging si Mang Willardo ay natakot sa kaligtasan nilang mag-ama. Ngunit hindi pa rin siya tumigil sa pagmamaneho ng tricycle. Winakwak ng mga bangkay ang tiyan ng lalaki at hinalukay ang laman loob nito. Pinagsaluhan nilang lantakan ang laman ng lalaki. Tumatalsik pa ang sariwang dugo ng biktima nang kagatin ng babaeng bangkay ang leeg nito. Halos masuka si Caressa sa kanyang nakita. Tinakpan niya ang mga mata ni Miguel. Sa gayon ay maibsan ang takot ng binatilyo. Ayos lang ba kayo riyan mga anak? Kumapit kayong mabuti. Hindi ako magpapauli sa mga demonyong yan. Kumusta na kaya mga kapatid at ang inay nyo? Pinapanalangin kong nasa mabuti po silang kalagayan. Naway ligtas po sila mula sa malaaswang na mga patay na yan. Binilisan ni Mang Willardo ang pagmamaneho ng tricycle. Wala siyang pakialam kung masagasaan niya ang mga bangkay na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Mabuti na lamang hindi pa nakakarating ang mga ito sa kanilang bahay. Ngunit sinusundan sila ng mga ito. Napasulyap si Caressa sa puno ng nara nang mapadaan sila roon. Kaibigang Maelon, tulungan mo kami mula sa panganib at sa mga bangkay na binuhay ng babaeng kampo ng demonyo. Mahinang kataganan na ibulalas ng dalaga. Malakas na busina ng motorsiklo ang pinakawalan ni Mang Willardo upang agad silang pagbuksan ni na Aling Nora. Mabuti na lamang ay alerto ang anak na si Alex, kaya agad na nakapasok ang tricycle.
Dali, ikandado mong tarangkahan anak bago pa sila makapasok. Hindi na nagtanong ang binatilyo. Sinunod na lamang niya ang pinag-uutos ng ama. Bagamat bago pa niya tuluyang maisarang tarangkahan, ay may naaaninaw siyang iilang tao na paika-ikang lumalakad sa daan. Muling sinuri ni Caressa ang tarangkahan kung naisara yun ng kapatid bago pumasok ng bahay. Oh, bakit ganyan ang itsura ninyo? Bakit umiiyak sa takot si Miguel? Mamaya na namin ipapaliwanag, Nay. Ikandado nyo na mabuti ang mga bintana at pintuan para walang makapasok na masasamang nilalang. Narito ba mga kapatid ni Miguel? Nandun sa bakanting kwarto. Mahimbing na natutulog. Mabuti naman kung ganon. Sabihin nyo nga sa akin kung bakit kayo nagkakaganyan. Pati ako natataranta ng hindi ko alam ang dahilan eh. Ako hindi ko rin maipaliwanag eh. Basta na lamang bumangon ng mga patay sa sementeryo. Sumusugod sila sa mga kabahayan. Kung sino man ang kanilang nakakasalubong o nahuli, kanilang kinakain. Nakita ko rin kanina si Alvaro na nooy puno ng dugo ang muka. Wala sa kanyang katinuan at gusto kong sakbalin. Diyos ko naman! Ano na ba ang nangyayari? Ano na ang gagawin natin ngayon? Ilang sandali pa'y narinig nila ang mga kalampag na ginagawa ng mga binuhay na bangkay. Mabuti na lamang ay napaayos nila ang kanilang bahay kung kaya't hindi basta-basta mapapasok ng mga masasamang loob. Kumuha ng itak si Mang Wilardo at ibang gamit na maaaring gawing sandata. Ang mga pinutol na kaway na gagawin sanang mesa para sa kanilang tindahan ay ginawa niyang sibat. Pinatulis niya ang dulo noon at ibinigay sa mga anak. Ayan, gamitin ninyo. Huwag kayo magdadalawang isip na sila'y paslangin. Dahil kung kayo mahuhuli ng mga yon, tiyak kayo ang papatayin. Nagising ang mga kapatid ni Miguel dahil sa ingay. Nagtaka mga ito kung bakit may mga daladalang patalim at mga pinatulis na kawayan ng mga taong naninirahan sa bahay. Nagsiksika ng mga ito sa sulok ng silid dahil sa takot. Huwag kayong matakot mga bata. Nandito lamang si Nanay Laura. Basta huwag kayong lumabas ng kwarto ano man ang mangyari. Tumango ang tatlong bata at napayakap sa ginang. Sinarado ng mabuti ni Caressa ang mga bintana at hinarangan nila ni Nina ng kabinet sa gayon na hindi yun kaagad mabubuksan. Kinuha niya ang martilyo at bakal sa kahon upang gamitin laban sa mga bangkay. Maya-maya'y narinig ni Caressa ang sigaw ng kanilang kapitbahay. Mula sa bintana ng kwarto sa ikalawang palapag ng kanilang bahay ay nakita niyang nakapasok ang dalawang bangkay sa bahay ni na Aling Mercy. Namilog ang kanyang mga mata nang matanaw na sinasakmal ng bangkay si Aling Mercy habang hinaharangan nito ang dalawang anak upang hindi mahablot ng dalawang bangkay na gustong pumatay sa kanila. Agad na itinali ni Caressa ang mga kumot at dinugtong-dugtong bago pinulupot sa kanyang baywang. Ilang sandali itinali niya ang dulo ng kumot sa paanan ng kama. Lumabas siya ng bintana at dahan-dahang lumakad sa pader. Pumasok siya sa bintana ng bahay ni na Aling Mercy upang tulungan ang mag-iina. Habang abala ang dalawang bangkay sa paglapa sa katawan ng ginang, dali-daling tinawag ng dalaga ang dalawang bata na naroon sa sulok ng kwarto. Halina kayo mga bata! Bago pa kayo maabutan ng mga bangkay na yan! Umiiyak ang mga ito, kaya't agad niyang kinarga ang dalawang bata sa kanyang likuran at tagiliran. Nandilat ang mga mata ni Caressa nang makitang napatigil sa pagkain ng isang bangkay at natuon ang pansin nito sa kanila. Marahan itong tumayo at lumapit. Hinila nito ang bunsong anak ni Aling Mercy. Gamit ang martilyo ay buong lakas na pinukpok ni Caressa ang ulo nito ng paulit-ulit hanggang sa mabasag niya ang bungo nito. Bitiwan mo siya! Bumalik kayo sa sementeryo kung saan kayo nakahimlay! Doon kayo nararapat! Agad na lumabas ng bintana si Caressa kasama ang dalawang bata at dahan-dahang lumakad sa pader patungo sa kanilang bahay. Nagulat siya nang biglang mawalan siya ng balanse dahil sa mahigpit na pagkakayakap sa kanya ng dalawang bata. Akmang babagsak sila sa ibaba ng pader
Bahagyang nakaramdam ng takot si Caressa dahil may 3 bangkay na nag-aabang sa kanila roon. Ngunit tila may kung anong puwersang umangat sa kanila kasabay ng malakas na hangin. Huwag kang mag-alala at matakot, Caressa. Hindi ko kayo pababayaan. Tinig na narinig ng dalaga na sambit ng kaibigan niyang kapre. Napatingin siya sa puno ng nara. Naaninaw niyang nakamasid sa kanya si Mylon at siya lamang ang nakakita sa kapre. Sa tulong ng kapangyarihan ng kaibigang kapre ay nakarating sila ng bahay na matiwasay. Sinarado ni Caressa ang bintana. Nanginginig ang katawan ng mga bata dahil sa takot, kaya niyakap niya ang mga ito. Naaaninaw rin niya na patuloy na nilalabanan ng kanilang mga kapitbahay ang mga bangkay na lumulusob sa kanilang mga tahanan. Diyos ko! Bakit nabuhay ang mga patay sa sementeryo? Tila mga aswang sila na nangangain ng laman. Katapusan na ba ng mundo? May bumuhay po sa kanila. Ginamitan ng kapangyarihang itim upang maghasik ng lagim. Sino namang kampo ng dyablo yan? Paano siya mapipigilan? Gagawa po ako ng paraan upang matapos ang kahibangan ng babaeng yun. Nay, kayo na pong bahala sa mga bata. Tutulungan ko lang po sina Itay sa baba. Mag-ingat kayo, anak. Pinapanalangin kong matatapos na itong masamang bangungutan nangyayari. Bumaba ng bahay si Caressa. Nadidinig niya ang malakas na kalampag na ginagawa ng mga bangkay sa bawat tahanan. Ilang sandali biglang umihip ang malakas na hangin na siyang sanhi ng pagbukas ng tarangkahan. Tumilabo ng mga bangkay at muling sumara ito. Batid ni Caressa na kagagawan yun ng kaibigan niyang kapre. Naghalungkat ng mga gamit sa bodega si Caressa. Nakita niya roon ang palakol at mahabang bakal. Naisip niyang harapin ang babaeng nagsasagawa ng ritual. Kailangan kong talunin ang babaeng yun upang pigilan siya sa kanyang kasamaan. Marami nang nadadamay. Kinuha ni Caressa ang susi ng motorsiklo. Sinuot niya ang helmet at lumabas ng bahay. Hinawakan siya ng ama sa braso upang pigilan. Caressa, saan ka naman puputang bata ka? Mapanganib na lumabas ng bahay, anak. Nakikita mo bang paramihan ng parami ang mga bangkay na sumusugod sa mga kabahayan? Huwag nang matigas ang ulo mo. Tay, kailangan ko pong hanapin ang babae na siyang sanhi ng lahat ng to. Kung di, lahat tayo mamamatay. Ayokong tumungangan na lang dito at pabayaan siya sa masama niyang hangarin. Hintay na lamang natin ang pagsapit ng umaga, anak. Baka tumigil din ang mga bangkay o mga aswang na yan. Bawat minutong lumilipas may namamatay. Kaya't kailangan kong patigilan ng babae sa kanyang ritual. Huwag kayong mag-alala. Tinutulungan po ako ng aking mga kaibigang engkanto. Kayo na pong bahala sa mga bata at kinananay. Mag-ingat po kayo rito. Pangako, babalik ako. Inilagay ng dalaga ang bakal at palakol sa kanyang tagiliran na nakaipit sa suot niyang sinturon. Lumabas siya ng bahay sakay ng motorsiklo ng kapatid. Huwag niyo po akong alalahanin. Kaya ko po ang sarili ko. Isarado niyo na lang mga bintana at pintuan upang walang makapasok. Sinunod ni Mang Wilardo ang sinabi ng anak. Nang dilat ang mga mata ng Ginoo, nang maaninaw na may puting anino siyang nakita na nakasampa sa likuran ni Caressa habang pinapaandar nito ang motorsiklo. Pinihit ni Caressa ng kanang kamay ang manibela. Ang kaliwang kamay naman nito ay nakahawak sa palakol. Isa-isa niyang tinatabas ng patalimang mga ulo ng bangkay na kanyang madaanan. Sa tulong ng mutyang bato ng kapre na ibinigay ni Mylon ay nagkaroon ng kakaibang lakas si Caressa. Hindi niya mawari ang malakuryenteng nananalaytay sa buo niyang katawan. Animoy wala siyang kapaguran na sinusugod ng mga kalaban. Batid ni Caressa na hindi siya nag-iisa na nakikipaglaban sa mga kaaway dahil ramdam niya ang presensya ng kapangyarihan ng mutyang bato. Napadaan si Caressa sa bahay ng tiyuhin. Bumaba siya ng motorsiklo nang makitang dinadaganan ng 2 babaeng bangkay ang tiyuhin upang sakmalin. Ganun na lamang ang pagpupumiglas ng lalaki. Nabitiwan ni Mang Palong ang itak, kaya't nahirapan siyang makawala sa 2 sumusugod sa kanya.
May malaking sugat na natamo si Mang Palong dahil sa sinasangga nito ang matatalim na mga ngipin ng dalawang bangkay. Ang pinsan naman niyang si Victor ay nakikipambuno sa naaagnas na lalaki na gustong pumasok sa kanilang bahay. Malakas na hinataw ng palakol ni Caressa ang bangkay na sumusugod kay Victor. Isa-isa naman niyang tinusok ng bakal ang mga ulo ng mga ito na siyang sumasakmal sa tiyuhin. Humahangos ng bangon ng lalaki at laking pasasalamat ito sa pagdating ng pamangkin. Dinampot ni Caressa ang itak at iniabot kay Mang Palong. Laking pasasalamat ng tiyuhin dahil kung hindi dumating ang pamangkin ay natitiyak niyang yun na ang kanilang katapusan. Hindi makapaniwala ang lalaki na ganoong kalakas si Caressa habang tinatabas nito ang ulo ng mga kalaban. Chong, pumasok na po kayo ng bahay. Ako na pong bahala rito. Isarado niyo na mabuti ang mga pinto't bintana. Nag-alala si Mang Palong sa kaligtasan ng pamangkin. Ngunit sa pagkakataong yun ay napamangha siya sa kakaibang husay ni Caressa sa pagkipaglaban. Sinunod ni Mang Palong ang sinabi ni Caressa. Ilang sandali pa'y pinaharurot muli ng dalaga ang motorsiklo at hinanap ang babae na kanyang pakay. Ilang sandali na aninaw ni Caressa ang babaeng kanyang hinahanap. Naningkit ang kanyang mga mata at pinaharurot niya ang motorsiklo upang sagasaan ang naturang babae. Ngunit laking gulat niya nang biglang naglaho ito sa kanyang paningin. Ano bang mapapala mo sa paghahasik ng lagim? Hindi lahat ng tao ang pumatay sa mag-ama mo! Sambit ni Caressa nang makitang muli ang babae sa gilid ng kalsada. Matalim itong nakatitig sa kanya at napatigil sa pag-usal ng orasyon. Biglang lumakas ang hangin at umalingaw-ngaw sa paligid ang nakakasindak na tinig ng babae. Walang sino man na makakaligtas sa aking pag-iigante. Maging ikaw, alam kong may tangan ka, mutya. Kaya't malakas ang loob mong kalabanin ako. Akala mo ba'y mapipigilan mo ko? Dapat sa inyo'y parusahan, katulad ng pagpatay ninyo sa aking anak at asawa. Itigil mo ng kahibangan mo! Maging ang mga inosenteng tao nadadamay! Hindi ako nahihibang. Gusto kong mamatay kayong lahat. Isa ka rin pakialamera katulad ng matanda. Pwes, isusunod kita sa kanya. Iwinagayway ng babae ang dalawa nitong kamay. Kasabay nun ay ang pag-ihip muli ng malakas na hangin. Naramdaman ni Caressa na umaangat ang motorsiklo na kanyang sinasakyan. Naaninaw niya na tila lumilipad siya sa ere. Ilang sandali ay biglang binaba ng babae ang kamay nito, kasabay ng malakas na pagbagsak ng motorsiklo at ni Caressa. Namilipit sa sakit ang dalaga nang madaganan siya ng motorsiklo. Ngunit pinilit niyang tumayo. Yan ba ang lakas na ipinagmamalaki mo sa akin? Paano mo ko matatalo niyan? Lalampalampa ka! Mga kampon ng kadiliman, ipatikim sa babaeng yan ang bagsik ng itim na kapangyarihan! Itinuro nito si Caressa, kaya't gano'n na lamang ang paglapit ng mga bangkay sa dalaga. Pinaligiran ng mga bangkay si Caressa, kaya't nasisiguro ng babae na wala nang takas si Caressa sa kanyang mga kampon. Sige! Luray-lurayin ninyo ang kanyang katawan! Sa gayon ay maranasan niya ang paghihirap sapagkat yan ang nababagay sa mga taong humahadlang sa akin. Simutin ninyo ang laman ng pakialamerang babaeng yan! Pahalakhak na tugon ng babae. Ilang sandali na milog ang kanyang mga mata nang isa-isang bumubulagta sa lupa ang mga kampo nito. Isa-isang lumulusot sa mga bungo ng mga ito ang tubong bakal at palakol na sandata ng dalaga. Tumatalsik pa ang malalapot at masangsang na mga dugo ng mga ito. Tinadyakan ni Caressa ang katawan ng babaeng bangkay na kanyang sinaksak. Yan lang ba ang pwersa ng mga kampon mo? Ang hihina naman! Tumakbo si Caressa paikot-ikot sa babae. Maging siya hindi makapaniwala sa tuloy ng kanyang pagtakbo.
Animoy walang kapaguran ng kanyang mga paa at hindi lumalapat sa kalsada. Hinampas niya ang babae gamit ang hawak niyang sandata. Gamit ng orasyon na pinapakawalan ng kalaban, kaya't hindi ito tinatamaan ng dalaga. Kailangan mong kunin ang itim na bertud na kanyang taglay. Ang pagkakaalam ko'y binaon niya yun sa kanyang katawan. Tinig ni Tandang Uriya na bumubulong kay Caressa. Nagkaroon ng pagkakataon na makalapit si Caressa sa babae. Patuloy niya itong hinahataw ng sandatang kanyang hawak. Ngunit maliksing umiilag ang babae. Ilang sandali bagyang napatigil si Caressa nang maninaw ang maliit na itim na bato na nakabaon sa noo nito. Batid niyang yun ang bertud na sinasabi ni Tandang Uriya. Akmang hahatawin na sana niya yun ng palakol. Ngunit biglang nagbago ang wangis ng babae sa kanyang harapan. Nakita niya ang mukha ng kanyang ina. Wag anak! Ako to ang nanay mo! Wag mo ako saktan! Nay, paano kayo napunta rito? Ilang sandali napansin niyang napangisi ng nakakaloko ang kanyang ina. Malakas siya nitong sinakal at nananambitan ng latin na mga kataga. Bitiwan mo ako! Hindi ikaw si nanay! Hindi niya ako magagawang saktan! Isa kang malaking hangal! Akala mo ba'y basta-basta mo akong mapapatay? Isa ka palang baguhan na nakakapagtangan ng mutya. Walang sino man ang makakatalo sa akin! Hindi ikaw o sino man! Bumabao ng mahabang kuko ng babae sa leeg ni Caressa. Napapikit ang dalaga dahil hirap siyang makahinga. Ilang sandali itinaas niya ang hawak niyang bakal at sinaksak yun sa tagiliran ng babae. Bigla siyang nabitiwan ito nang makaramdam ng sakit. Habol-habol ni Caressa ang paghinga na lumayo sa babae. Nagngingit-ngit sa galit ang mangkukulam na nakatitig sa dalaga. Sinakop ng kulay itim ang mga balintataw nito at paulit-ulit na umuusal ng orasyon. Wala ka nang magagawa upang pigilan ako! Papatayin ko kayong lahat! Malakas na humalakhak ang babaeng mangkukulam. Nagpalinga-linga si Caressa sa paligid. Naririnig niya ang paghingi ng tulong ng mga tao, kasabay ng ilang sunod-sunod na putok ng barela. Nangamba si Caressa sa kaligtasan ng kanyang pamilya, sapagkat palakas ng palakas ang kapangyarihan ng babae. Wari niya sa tuwing may mamamatay ay lumalakas ang mangkukulam dahil hinihigop nito ang enerhiya ng mga napapaslang na tao. Kuyom ang kamaong tumakbo si Caressa patungo ng motorsiklo at pinaandar niya yung muli. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ka! Sisiguraduhin kong matatalo kita! Pinaharurot ni Caressa ang motorsiklo patungo sa babae. Walang pagdadalawang isip na sasagasaan niya ito. Biglang nagbago na naman ang anyo nito bilang si Mang Willardo. Ngunit hindi na nagpadala si Caressa sa panlilinlang ng babae. Gagamitin ang mga mahal mo sa buhay upang ika'y talunin. Huwag kang magpapadala sa awa at panlilinlang niya, Caressa. Tibayan mo ang iyong kalooban. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw na tinig ng matandang kaibigan. Habang pinapaandar ni Caressa ang motorsiklo, ay sinasambit niya sa kanyang isipan ang paghingi ng tulong sa kanyang mga putiang gabay. Nandilat ang mga mata ng mangkukulam na sa wangis ni Mang Willardo na hindi niya nagawang pigilan ang paglapit ng dalaga. Bigla siyang tumilapo ng sagasaan ng motorsiklo. Bumalik ang tunay na anyo ng babaeng mangkukulam. Tumama ang kanyang ulo sa nakausling bato, dahilan ng pagdurugo. Lapastangan kang babae ka! Sino ka upang kalabanin ako? Hinding-hindi ko hahayaan na matatalo ako ng isang katulad mo! Bukod sa pagiging mangkukulam, ay isa rin itong aswang. Unti-unti itong nagbago ng anyo bilang malaking lobo. Nakausli ang matatalim na pangil at mga ngipin nito at may mahabang sungay.
Mabalasik ang mga mapupulang mga mata nito. Gamit ang buntot nito ay malakas niyang hinampas si Caressa. Mabuti na lamang ay mabilis na pinaharurot ng dalaga ang motorsiklo, kaya't hindi siya tinamaan. Malaki rin ito kumpara sa pangkaraniwang lobo. Palakas ang kapangyarihan niya. Maelon, Lola Oria, pakiusap, tulungan niyo ako sa maaari kong gawin. Gayo hindi lamang siyang aming kaaway, maging ang mga bangkay na lumulusob sa mga kabahayan. Ilang sandali napansin ni Caressa ang ilang mga tao na nagsilabasan sa kani-kanilang tahanan. May bit-bit na mga patalima upang labanan ng mga bangkay na aswang. Nagkaroon ng lakas ng loob ang mga mamamayan na makipaglaban upang supili ng kasamaan. Maya-maya'y natanaw ni Caressa ang umiilaw na motorsiklo ng ama. Kasama nito si Alex. Ang mga bangkay na kanilang nadadaanan ay tinutusok nila ng pinatulis na kawayan, kaya't bumubulagta ang mga ito sa kalsada. Anak! Hindi ka namin pababayaan! Nandito kami upang tulungan ka! Sigaw ni Mang Willardo habang pinapaandar ang tricycle. Hindi mapakali ang ama sa pag-iisip kung napano na ang anak, kaya't napagpasahan itong tulungan si Caressa. Napatay nila ang mga bangkay na umaligid sa kanilang bahay sa tulong ng kaibigan nilang kapre. Tumambad sa mga mata ni Mang Willardo kung paano ibagsak sa lupa ng kapre ang mga bangkay at putulan ng ulo. Doon na pagtanto ng Ginoo ang sinasabi ng kanyang ama't lolo na mabuti ang kapre na naninirahan sa punong nara malapit sa kanilang bahay. Samantala, nagngingit-ngit sa galit ang aswang na lobo nang makita na isa-isang bumubulagta ang kanyang mga kampon sa kalsada. Dahil sa pagkamatay ng mga bangkay at wala ng taong napapaslang, ay hindi na nadadagdagan ng enerhiyang nagpapalakas sa kanyang kapangyarihan. Sinugod niyang muli si Caressa, ngunit maliksing na kailag ang dalaga sakay ng motorsiklo. Inilabas nito ang mahaba nitong dila upang hulihin ang dalaga. Ngunit malakas yung hinampas ni Caressa. Tumalon si Caressa mula sa motorsiklo upang hatawin ang ulo ng aswang na mangkukulam kung saan niya nakita ang itim na bato. Ngunit sinanggayon ng aswang. Bagamat maliit ang dalaga kumpara sa kanya, ramdam ni Caressa na nahihirapan din ang kalabang aswang sa kanyang pagsugod. Hindi na ako natatakot sa'yo! Kung ang kamatayan ko ang siyang magpapatigil sa kasamaan mo, handa akong mamatay! Ngunit sisiguraduhin kong matatalo mo na kita! Akala mo ba'y hahayaan kitang matalo ako? Sisiguraduhin kong hindi ka sisikatan ng araw kasama ang pamilya mo! Dinuraan nito si Caressa sa mukha. Animoy asido ang laway ng aswang nang dumampi yun sa balat ng dalaga. Hindi nagpatinag si Caressa sa hapdi na kanyang naramdaman. Malakas niyang tinadyakan ng aswang na mangkukulam, kaya't bahagya siyang nakalayo. Umikot ang dalaga at buong lakas na hinataw ng palakol ang ulo ng kalaban. Tinamaan ito sa noo, dahilan na tumalsik ang dugo nito. Muntik nang tamaan ng itim na bertud. Kailangan ko pang galingan sa pag-asinta sa noo ng halimaw na yan. Sambit ng dalaga sa kanyang isipan. Muling sinugod ni Caressa ang aswang. Ngunit sa pagkakataong yun ay lumapat sa kanyang leeg ang matalim na mga kuko nito. Sinakalisan nito at binitin. Nabitiwan niya ang palakol dahil sa higpit ang pagkakasakal sa kanya. Nakakaawa namang pagmasdan ang itsura mong nahihirapan. Hindi ko na patatagalin ang iyong buhay dahil ilang segundo lamang ay nasa impyerno ka na! Pahalakhak pang tugon ng aswang. Ibinuka nito ang malaki niyang bunganga upang sakmalin ang ulo ng dalaga. Ganun na lamang ang pagpupumiglas ni Caressa dahil batid niyang katapusan na niya. Napapikit na lamang si Caressa sa nalalabing segundo ng kanyang buhay. Bitiwan mong aking anak! Hayop ka!
Gumilat si Caressa nang marinig ang tinig ng ama. Pinaharurot ng Ginoo ang tricycle habang si Alex ay nakasampa sa ibabaw nito na may hawak na pinatulis na kawayan. Sa tulong ng gabay ng kapreng si Maylon ay tila lumilipad ang tricycle sa ere. Sinagasaan ni Mang Wilardo ang malalobong aswang at walang awang itinarak ni Alex ang pinatulis na kawayan sa leeg nito. Nanumbalik ang lakas ni Caressa, kaya itinaas niya ang kamay na may hawak na bakal. Buong lakas niyang ibinaon ang bakal sa noo ng aswang, kung saan niya nakita na nakabaon ng itim na bertud. Malakas na atungal ang pinakawalan ng aswang. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak nito sa dalaga hanggang sa mabitiwan niya ito. Bumagsak si Caressa sa kalsada at habol-habol ang kanyang paghinga. Gumapang siya palayo sa aswang na nooy pagewang-gewang na umaatras. Napansin ni Caressa na tila may lumalabas na kulay itim na puwersa sa noo ng aswang. Batid niyang nabasag niya yun dahil pahina ng pahina ang aswang na kalaban. Napansin din nila na ang mga bangkay na sumusugod sa mga kabahayan ay isa-isang bumubulagta at unti-unting nauupos at nagiging abo. Napapawalang bisa na ang ritual na kanyang ginawa. Naway tuluyan na siyang mamatay. Ayos ka lang ba, anak? May masakit ba sa'yo? Tay, maraming salamat po sa inyo. Napakatapang niyo po ni Alex. Kung hindi kayo dumating, marahil nalapa na ako ng aswang na yan. Tinulungan kami ng kapre. Totoo siya, anak. Dahil sa kanya'y nakaligtas kami mula sa paglusom ng mga bangkay. Niyakap ni Mang Wilardo si Caressa. Laking pasasalamat niya dahil walang masamang nangyari sa anak. Ilang sandali pa'y bumulagta ang lobong aswang sa lupa, kasabay ng malakas na pagdagundong ng kulog. Maya-maya'y malakas na kidlat ang tumama sa katawan ng lobong aswang, dahilan na nawalan ito ng buhay. Nagpalit ng anyo ang aswang bilang isang babaeng mangkukulam. Dilat ang mga mata nito nang humandusay sa lupa. Nakabaon pa rin sa leeg at ulo nito ang bakal at pinatulis na kawayan. Nagtaka ang mga taga-baryo nang biglang naging abo ang mga kalaban nilang mga bangkay. Narinig ni Caressa ang sigawan ng kanilang mga kabaryo. Batid nilang nagtagumpay sila sa kanilang laban. Sa di kalayuan ay nagpakita si Maylon sa kanila. Nagpapalit-palit ito ng anyo bilang gwapong engkanto at kapre. Nilapitan siya ni Caressa upang pasalamatan. Sana manatili ka na lamang bilang poging engkanto, kaibigang Maylon. Maraming salamat sa tulong mo. Dahil sa'yo, natalo ang aswang na mangkukulam na yan. Nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ni Lola Aurea. Ibabalik ko na tong mutya sa'yo. Sa'yo na yan, kaibigan. Bigay ko na yan sa'yo. Batid kong sa pamamagitan ng mutyang bato ay marami ka pang matutulungan dahil napakabusilak ng iyong puso. Hanggang sa muling pagkikita, kaibigan. Hanggat nasa iyong mutya ay palagi kitang gagabayan. Hinaplos ni Milo ng pisngi ng dalaga sa anyong poging engkanto. Bahagyang nakaramdam ng kilig ang dalaga. Sa hinuha niya, sana'y hindi na ito magpalit ng anyo na isang kapre. Ilang sandali ay nawala si Maylon sa kanyang paningin. Umuwi ng bahay si Caressa. Ipinaubay na lamang nila kina Kapitan Tino at mga kasamahang kagawad ang bangkay ng mangkukulam. Kinupkup ni Mang Wilardo at Aling Dora sina Miguel at ang tatlo pa nitong mga kapatid. Simula ng araw na yon, ay wala nang gumagambala sa kanila. Naging isang manggagamot si Caressa sa gabay ng kaibigan niyang si Maylon. Naging tahimik na rin ang kaluluwa ni Tandang Aurea at nagpasalamat siya kay Caressa sa pamamagitan ng panaginip. Wakas.